Samarin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng niabot ang pangaral ng muting channel nito sa iba't ibang panig ng mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli na rin masalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay June 26, 2025, ganap na pong alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng mundo. Ano man ang oras sa inyo, sa lahat, ang ating pong pagbati, magandang hapon sa bawat isa. At ganoon din sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang kayo po ay mapanood, mapakinggan. Dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon, dito po sa Facebook Live. Magandang hapon po sa bawat isa. Isang mabiyaya pakinig sa bawat isa at loobin po ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat po ng aabutin ng pangaral ng The Assembly of Yahweh. Ang ating pong paksa sa hapon pong ito, kaunting kaalaman sa kasulatan, tayo po ay nasa ika-4 ng bahagi sa ating paksang unang Juan 3:4. Sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din sa kautusan at ang kasalanan ay hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. Minsan pa nating pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na binahagi pa niya sa atin sa sandaling ito. Magmula kaninang umaga sa pagkagising natin hanggang sa oras at sandali pong ito. Tatandaan natin, walang tao ang may hawak ng buhay, ng kanyang sariling buhay. Walang sino mang tao ang may hawak niyan, isa lang may hawak niyan, maliban si Abay Hawa. Ang iniisip kasi ng napakaraming tao, pagtulong niya, alam niya, buhay siya. Hindi mo ganon. Kasi kung hindi na niloob ni Abay Hawa na magising ka, wala ka ng dadat ng bukas. Kaya nga po yung ating pagpupuri, pagpapasalamat ay dapat talagang ganon siya katindi, no? Kaya minsan naiisip natin na bakit maraming tao ang hindi man lang makapagpuri at makapagpasalamat kay Abay Hawa. Kasi nga po yung kanilang mga puso at isipan na andito na sa buhay na ito, sa mundong ito. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatid. Brad Emiliano Umali, si Serging Makar, ayan, Juliet Umali, Lisa Indinili Corsiga, Carlo Roll, Sister Chris de la Cruz Kim, Brad Rodelio Nava, Sister Loren Paulan Fernandez, Jen L. Juarez, Brad Noli Tungkua, Brad Edmundo Umali, Sister Vivian Bandoho Mana, magandang umaga dyan. Sister Lolita Corsiga. Ayan. Ang oras na po natin, alas 4:28. Sister Dominga Gunakaw Bedes, magandang hapon po. At ganun din sa inyong may bahay na si Brad Pedro Bebes. Ayan. Brad Melchor Pasis. So tayo po ay nasa ika-4 na bahagi na. Araw po ngayon ng Huwebes 26 ng Hunyo. Napakabilis ng panahon, ano? At kung loloobin sa linggo,
29 ay meron tayong Zoom alas 4:30 ng hapon kung lolobin. Tayo po ay buhay pa. Sana laging ganun ang ating kaisipan kasi pagka ang kaisipan natin ay bukas buhay ako, araw ng Biyernes, Sabado buhay pa rin ako, Linggo, araw ng Linggo buhay pa rin. May paghahambog bukasin natin yung araw ng bukas. Sabi doon sa 27:1, huwag natin ipaghambog yung araw ng bukas. Nakita na natin sa mga reliyon na talagang ipinaghahambog nila yung araw ng bukas. Sister Shirley Reveriza, magandang hapon. Joel Suela, Leonardo Corsiga, Sebastian Juarez. Sabi ni Sister Vivian Bandoman na pasalamat kay Bayahawa sa pangalawang araw na ceasefire dito ni Israel at Iran. Salamat kay Bayahawa. Malaking bagay ho yan na nagkaroon ng ceasefire. Brad Jesse Juarez, magandang hapon. Sister Elizabeth Tenz, magandang hapon. Ayun po, alas 4:30 na ang ating oras. Tuloy na po tayo dun sa ating paksa. Dito sa paksa ito, makikita natin ano ba ang naging kasalanan ng mga Israelita? Bakit ba itinakwil ni Abayahawa ang mga Israelita? Sa panulat ni Pablo at maging dito sa panulat ni Jeremias. Dito sa Jeremias 2, sabi niya, sa 2:13, sabi niya, gumawa ang mga mamamayan ko ng dalawang kasalanan. Itinakwil nila ako ang bukal na nagbibigay buhay at sumamba sila sa ibang mga Diyos na para bang naggupay sila ng lalagyan ng tubig na natutuyo. Ang Israel ay hindi ipinanganak na alipin, bakit binibiktima siya ng mga kaaway? Ang mga kaaway niya parang mga leon na umuungal sa kanya. Sinira nila ang kanyang lupain, sinunog ang mga bayan, at hindi na ito tinitirahan. Ang mga taga-Memphis at mga taga-Panis, Tapanis ang nagwasak sa kanya. May kasalanan ang Israel sa panahon ni Jeremias na itinakwil nila ako, sabi niya, itinakwil nila ako ang bukal na nagbibigay buhay. Sumamba sila sa ibang mga Diyos. At sa panahon ni Pablo, sabi dun sa Roma 11:1, ang tanong ko ngayon, itinakwil na ba ng Diyos ang taong pinili niya? Aba, hindi. Ako mismo ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lahi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang mga mamayan na sa simula pa'y pinili na niya. Hindi nyo ba natatandaan ang sinasabi ng kasulatan nang ireklamo ni Propeta Elias sa Diyos ang mga Israelita? Ang sabi ni Elias, Panginoon, pinatay po nila ang inyong mga propeta at winasak ang inyong mga altar. Ako na lang po ang natitira, gusto pa nila akong patayin. Pero ano ang sinagot na sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 Israelitang hindi sumasamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Ganyan din ngayon, may mga natitira pang mga Israelita na tapat sa Diyos na pinili niya dahil sa kanyang biyaya. Ito'y panahon noong unang siglo sa pagsulat ni Pablo. Kung tatanungin niyo ako, sa panahon ba ngayon, Brad, meron pa bang Israelita o yung sa ni Jacob? Wala na ho. Kasi noong magdeklara si Yahweh doon sa Mateo 21:43, ano sabi niya? Magandang balita, Biblia Tagalog. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. So doon pa lamang makikita natin na talagang
hindi niya itinakwil, kaya lamang ang nangyari dahil doon sa kasalanan. Kaya nga yung naging paksa natin ang kasalanan. Ano ba ang kasalanan? Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din sa kautusan. At ang kasalanan ay ang hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. Once na hindi mo kinikilala yung batas o yung kautusan ni Abay Hawa, nagkakasala ka. So ang kaparusahan nun, kamatayan. Yun ang maliwanag doon. Ang kaparusahan nun, kamatayan. No? So, kapag inisa-isa natin yung sinasabi ni Pablo doon sa Roma 11, sabi doon sa 11:20, para doon sa mga tinawag o mga hintil, dating mga hintil, sabi niya, FSB, tama yan, ngunit pinutol sila dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Sabihin, pinutol, ano ba yung istorya nitong pinutol? Simulan nga ako natin dito sa 7. 11:7 ng Roma. Ngayon, masasabi natin na hindi nakamtan ng mga Israelita ang kanilang ninanais na maituring silang matuwid ng Diyos. Ang mga pinili ng Diyos, ang siyang nagkamit nito, pero ang karamihan, pinatigas ang ulo. Gaya nga na sinasabi sa kasulatan, ginawa silang manhid ng Diyos hanggang ngayon at para silang bulag o bingi sa katotohanan. Ito ang pinakamasaklap sa lahat na mangyayari. Yung bang gawin kang manhid, bingi, bulag, doon sa katotohanan. At marami ho yan, marami ho. Sa panahon ng mga Israelita, may ginawa na siya. At sa panahon natin, ganun din. Marami siyang ginawang manhid, ginawa silang bulag at bingi sa katotohanan. Maybe, sinabi rin ni David tungkol sa kanila, ang kanilang mga handog, sana ang magdala sa kanila ng kapamakan, kasiraan at kaparusahan, mabulag sana sila at magkandakuba sa bigat ng kanilang mga papasanin. Natiso ng mga Hudyo dahil hindi sila sumampalataya kay Kristo. Yun yung mga dahilan kasi nga, ang kalimitang nakikita ko natin ay yun lamang pagpili ni Abay Hawa sa mga Israelita. Pero hindi pinakikita ng ibang mga mangangaral bakit itinakwil ni Abay Hawa ang mga Israelita. Ano ba ang dahilan? Dahil sa kasalanan. Yun lang simple, dahil sa kasalanan. Ayaw nilang sundin ang kalooban ni Abay Hawa. Yung binasa natin kahapon doon sa Gawa, sa panahon ni Esteban, ibinigay sa kanila yung kautusan ni Moises, hindi sila sumunod. Di ba? Mga Israelo yan Ibig sabihin, maraming napahamak sa Israel, meron din namang naligtas. Hindi ibig sabihin, hindi lahat ng mga Israelita ay napahamak, merong naligtas, at marami ang napahamak sa mga Israelita. Yun yung maliwanag ko doon. Sister Cristina Juarez, Lori Calderon, Sam Rotoni, baka makaligtaan ko lang Sister Chris Junker or Grisola, Fortunato Juarez, Fernando Pronebo Abillera, saka Gawal Jeloy Pritz. Magandang hapon sa bawat isa. So dahil sa kasalanan, kaya itinakwil may Abay Hawa ang mga Israelita. At yun nga, yun sa 21 ng Mateo na inalis sa kanila yung kaharian So, yung ating binasa kanina. So, ang maliwanag ko dito mga kapatid, sa atin na tinawag ni Abay Hawa, kung nangyari sa mga Israelita ang putulin sila. Ito, sa 11:13. Ngayon, ito naman ang sasabihin ko sa inyo mga hindi Hudyo o yung hintil. Ginawa akong apostol ng Diyos para sa inyo at ikinararangal ko ang tungkulin ito. Baka sakaling sa pamagitan nito ay magawa kong inggitin ng mga kapwa ko Hudyo para sumampalataya ang ilan sa kanila at maligtas. Makita niyo ba ito yung sinasabi niya? Sabi niya, baka sakaling sa pamamagitan nito ay magawa kong inggitin ng mga kapwa ko Hudyo. Ito yung panahon ng unang siglo
para sumampalataya ang ilan sa kanila at maligtas. Kung ang pagtakwil ng Diyos sa mga Hudyo ang naging daan para makalapit sa Kanya ang ibang mga tao sa mundo, hindi ba't lalo pang malaking kabutihan ang maidudulot kung ang mga Hudyo ay muling tanggapin ng Diyos? Sila ay para na rin muling binuhay. 16. May hahambing natin ang mga Hudyo sa isang tinapay. Kung inihandog sa Diyos ang bahagi ng tinapay, ganoon na rin ang buong tinapay. At kung inihandog sa Diyos ang ugat ng isang puno, ganoon na rin ang mga sanga nito. Ang mga Hudyo ay tulad sa isang puno ng olibo na pinutol ang ilang mga sanga. At kayong mga hindi Hudyo ay tulad sa mga sanga ng ligaw na olibo na itinagip bilang kapalit sa pinutol na mga sanga. Kaya nakakabahagi kayo sa mga pagpapala ng Diyos para sa mga Hudyo. Ang laking pagpapala nito. Kaya pala tayo nagkaroon ng pagpapala, sabi niya, kaya nakabahagi kayo sa mga pagpapala ng Diyos para sa mga Hudyo. Dati wala ho yan eh. Pero huwag kayong magmalaki. Sabi dun sa mga hindi Hudyo, huwag kayong magmalaki na mas mabuti kayo sa mga sangang pinutol. Alalahanin ninyong mga sanga lang kayo. Hindi kayo ang bumubuhay sa ugat, kundi ang ugat ang bumubuhay sa inyo. Maaaring sabihin ninyo, pinutol sila para maikabit kami. Totoo yan. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya kay Kristo. Letra por letra. Kaya pala pinutol, ang mga Israelita, hindi sila sumampalataya kay Kristo. Letra por letra yan, ha? At kayo naman ay ikinabit dahil sumampalataya kayo. Kaya huwag kayong magmataas. Sa halip, magkaroon kayo ng takot. Ito ang minsan ay wala. Yung takot, alam niyo ba na maraming tao ang merong pananampalataya, kaya lamang hanggang sa isip na lang. Anong ibig mo sabihin, Brad, na hanggang isip lang? Hindi ba totoo na hanggang isip na lang ang pananampalataya ng maraming tao? Sa isip. Naisip nila na merong Diyos. May isip nila, may pananampalataya sila. Pero walang gawa. Kaya nga nung sinasabi dito ni Jeremias, sabi niya, pagka kayo ang liga, sabi niya, dito sa 2:20, sabi niya, tulad ng isang magnanakaw na napapahiya, kapag nahuli, mapapahiya rin kayong mga taga-Israel. Talagang mapapahiya kayo, pati ang mga hari, pinuno, pari at mga propeta niyo. Sinasabi ninyo na ang kahoy ang inyong ama at ang bato namin naman ang inyong ina. Itinakwil ninyo ako. Pero, kapag naghihirap kayo, humihingi kayo ng tulong sa akin. Nangyari yan sa bansa ng Israel. Ito nakikita natin. Marami ang tumatawag doon sa Diyos nila. Sa Katoliko, iba yung Diyos nila. Yung Diyos nila, yung mga Diyos-Diyosan. Hindi nila kilala si Abayawa. Pero din sa ibang reliyon, sa Iglesia ni Cristo. Malimit lamang na humingi ng tulong pagka nangangailangan. Pero ang tanong, sinusunod ba nila nakatulad ng ginawa ng mga Israelita? Hindi po. O dito na tayo sa kapulungan na. Sa loob. Nasusunod ba yung kalooban ni Abayawa? Kasi kung ang ginagawa natin ay katulad din ng marami sa mga reliyon na meron tayong pananampalataya pero wala tayong gawa, maaaring mahingi tayo ng tulong kay Abayawa, kaya lamang hindi rin tayo masasagot dahil hindi naman natin sinusunod yung kalooban niya eh. Kaya nga, binibigyan natin dito ng halimbawa yung mga Israelita para wag na nating danasin kung ano yung nangyari sa kanila. Kasi hindi naman ipinaliliwanag ng mga reliyon. Alam niyo kung bakit? Ang layunin talaga ho ng mga reliyon ay mangaral lang dahil sa pera. Hindi sila nangangaral para maligtas ka.
o magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi oh. Nangangaral ang mga reliyon para doon sa pera, yumaman sila dito sa buhay nito. Pandito lang. Wala ho yung sa pagkatapos na ikaw ay mamatay. Wala ho yun. Ipinapangako lang nila na meron silang buhay na walang hanggan. Pinaasa lang nila yung mga tao. Parang katulad lamang nung paniniwala na pagka merong namatay na yung kapitbahay o kaya isang mahal sa buhay, pinaniniwala mo sa iyong sariling isipan na ito pagkamatay pupunta sa langit. Di ba? O halimbawa, yung may magulang yan at namatay din, ang sabi ng mga tao, ayan, magkakasama na kayo sa langit. Pinaniniwala nila yung kanilang sarili, yung kanilang kaisipan, doon sa bagay na hindi naman pala mangyayari. Pero mong paniwalain mo na ang tao pagkamatay langit. Ano yun? Para saan? Para lamang yung sakit na nararanasan mo bilang isang namatayan, yung mamatayan ka ng 10 taong gulang na bata, anak, napakasakit sa isang magulang yan. Para aluin mo yung sarili mo doon sa pananaw or paniniwala na pupunta yan sa langit. Inaalo mo yung sarili mo, pero ang totoo, hindi naman totoo yun. Na pagkamatay mo, pupunta ka sa langit. Hindi ko eh. Ano ba ang naging ginawa mo dito sa mundong ito nung ikaw ay narito? Ano ba ang layunin ni Abay Hawa? Bakit ba tayo narito? Ang layunin ba ni Abay Hawa para lang tayo maghanap buhay, isilang, kumain, matulog, mag-aral, magkaroon ng trabaho, magkaroon ng asawa, magpamilya? Yung ba ang layunin ni Abay Hawa kaya tayo narito sa mundong ito? Hindi ba meron tayong dapat na kinikilalang makapangyarihan sa lahat na dapat nating sambahin, sundin, tugdin yung kanyang kalooban? Hindi ba yun ang dapat? Pero nangyari ba? Hindi. Kaya nga ho napakaraming tao ang hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan o hindi maliligtas sa kasalanan. Di ba? O pagka meron ng punto na naghihirap ka, tsaka tatawag sa kanya, pero itatanong lang natin, naganap ba natin yung kalooban niya? Kasi yung paksa natin, sino man gumagawa ng kasalanan, lumalabag din sa kautusan. Ibig sabihin, merong kautusan na kaya ikaw nagkasala, lumabag ka ron, hindi mo nasunod yung batas na gusto niyang sundin mo. Hindi ba? Halimbawa, yung pananampalataya na nasabi nga kanina, ang malimito sa tao, pananampalataya na lang sa isip. Pag-aralan nating mabuti, sa isang araw na pagkatapos nating magising, lumipas yung maghapon, ano ang ginawa natin para kay Abay Hawa, para sa ating kapwa? Meron ba? Meron ba tayong nagawa para kay Abay Hawa? Meron rin. Nanalangin ako eh. Nagpasalamat ako. O lahat naman ng tao, ganyan mo eh. Nanalangin, nagpapasalamat. Iglesia ni Cristo ka, lahat ng nasa reliyon, nagpapasalamat yan. Nanalangin. Ang tanong, nasunod mo ba naman yung kanyang kalooban? Ano ba yung kanyang kalooban? Marami, hindi alam eh. Di ba? O ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. O nagawa ba natin yung ibigin natin yung ating kapwa? At then, nagawa ba natin na ibigin yung ating sarili? Na tayo ay maligtas dun sa kasalanan. Kasi yun ang pag-ibig sa sarili, yung maligtas tayo sa kasalanan. Yung hindi tayo magkaroon ng kasalanan. Kasi yung pananampalatayang walang lakit na gawa, talagang baugyan or patay. Si Santiago na nagsasabi, alam nyo ba doon sa Mateo 25, may lakit na gawa ito noong sinasabi niya doon nung siya nangangaral. Sabi niya, 25:31, dahil pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalwalatian na nakasama niya ang lahat ng mga anghel kung magkagailuluklok siya sa luklukan ng kanyang kalwalatian.
Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukbinbuk din na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor ng mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya mga tupa sa kanyang kanan, datapat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magagi sasabihin ng hari sa nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakanda sa inyo, buhat pa ng itatagan sa libutan. 35, sapagkat ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom, ako'y naging tagaibang bayan, inyo akong pinatuloy. 36, naging hubad, inyo akong pinaramtan, ako'y nagkasakit, inyo akong dinalaw, ako'y nabilanggo, inyo akong pinaroonan. 37, kung magkagisasagot siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom? Pinakain ka namin o nauhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang tagaibang bayan at pinatuloy ka o hubad at pinaramtan ka? Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan o dinalaw ka namin? Ano sagot niya? Sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, sa kanya mo ginawa. Ang tanong, meron ba tayong ginawa? Kasi sabi niya, alinman ang ginawa ninyo dito sa aking mga kapatid at kahit sa pinakamaliit sa akin inyong ginawa. Siyempre, tatanong natin sa ating sarili. Ginawa ba natin yon? Hindi ba? Kasi tayo yung magsusukat ng ating gawa. Kasi hindi rin tayo maliligtas eh. Kung pananampalataya lang, hindi rin tayo maliligtas. Kasi marami nang gumawa niyan eh, yung pananampalataya lang. Ang dami puro pananampalataya, nakikinig, nanonood, puro pananampalataya. Ang tanong, may lakit bang gawa? Kasi sinasabi ni Santiago, mga kapatid, sa 2:14 ito na Santiago, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya may pananampalataya? Ngunit, hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa. Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Ano ang ginawang halimbawa? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Nagsalita siya, patnubayan ka ng Diyos, magbihis ka, magpakabusog. Ngunit hindi naman niyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Anong silbi niyon? Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Eh, di ba ganyan-ganyan ang mga reliyon at mga tao? Puno-puno ng pananampalataya. Lahat. Katoliko, Muslim, puro may pananampalataya. Eh, Brad, may mga gawa nga sila eh. Di ba, nagpatayo sila ng templo, nagpatayo sila ng mosque, nagpatayo sila ng mga katedral, nagpatayo sila ng malalaking kapilya. Tanong, utos ba ni Yahweh? Hindi. So ano nangyari? Imbis na pagpapala, sumpa, 17:5 ng Jeremias. Tapos Galatia 1:8-9, sumpain. Sinumpa dahil hindi aral ni Pablo o aral ni Yahweh, dala-dala, kundi ibang aral. Eh di ang lakit, sumpa. Akala nila pagpapala yung natamo nila. Yung pala sumpa. Bakit sumpa, Brad? Hindi na sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung tinatamasa ng marami ngayong reliyon na yan, dito lang yan. Di ba? Bera mo, mayaman ka na dito sa panahon na ito, pagkatapos may buhay ka pang walang hanggan. Ha? Ang yaman mo na. Eh, ipinagbabawal doon sa panahon ng Kristo, ipinagbabawal, huwag kayong wikang mag-impok ng kayamanan dito. Sabi doon sa kanya mga alagad. Pinagbabawal niya yan eh. Kasi, yan yung magiging kalaban ni Yahweh. Kung nung unang panahon, ang kalaban ni Yahweh ay mga Diyos-Diyosan sa mga Israelita, sa panahon natin, hindi lamang yung mga Diyos-Diyosan na maging kaaway niya, kalaban, kundi yung kayamanan. Diba? Naminimithi ng marami. Kaya nga sinasabi mo nakaraan, ang tao kasi, ang kanyang kaisipan dito na sa buhay na ito, wala na kay Yahweh. Tingnan natin.
Kaya nga sabi nga natin, walang ibang makasusukat nung ginagawa natin sa loob ng isang araw, kundi tayo lang. Pwede kang magsinungaling. Pwede kang sabihin natin na mag-pretend. Pero sa iyo rin ang bagsak nun. Sa iyo rin ang bumirang nun. Pag itinapon mo yan, babalik at babalik din sa iyo yan. Hindi ba? So anong kailangan? O dapat may lakit. Yung pananampalataya, dapat may lakit na gawa. Huwag na natin gayahin ng mga Israelita. Kaya nga nagkandamatay sila. Yung 70 AD na lagi natin sinasabi, yan yung panahon ng paghatol dun sa mga Hudyo. Na nilipol yung kanilang henerasyon ng 70 AD. Kaya nga nagkaroon ng kapalit eh. Kaya nga nagkaroon ng pagkaligtas tayo, na dati tayo mga impil, nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil sa kanila. Di ba? Yan yung dahilan eh. So huwag na natin gayahin ng mga Israelita. Kasi kung hindi sila nagkaroon ng kaligtasan dahil sa hindi nila pagsunod at dahil dun sa kanilang kasalanan, alam na natin sa sarili natin na darating pala talaga yung panahon na ipakikita ni Abay Hawa sa atin, hindi lamang pala yung pinupuri natin siya, nagdarasal tayo sa kanya. Ano sa isayo noon? Kung hindi tayo gagawa. Kasi si Abraham, ano ba ang ginawa ni Abraham nung panahon na inihandog niya si Isaac? Diba sabi doon sa Genesis 22:9-12, sabi doon, at sila'y dumating sa dakong kanyang sinabi ng Diyos at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana at inayos ang kahoy, tinalihan si Isaac. Si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ng sundang upang patayin ang kanyang anak. Tinawag niya siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. Sinabi, Abraham, Abraham, kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman sapagkat talastas ko ngayon. Nano, na ikaw ay natatakot sa Diyos sa parang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Si Abraham, hindi itinanggi yung kanyang anak. Ihahandog talaga niya, yun ang utos eh. Sa atin kaya ho malagay yung nangyari kay Abraham. Papayag kaya ho kayo na ihandog yung iyong anak? Papatayin at ihandog? Sa palagay niyo, anak mo yun. Yung aking kinukwento sa inyo. May isang taon na pala yun, nakikita ko. Nasa libingan, nasa puntod yung ina. Yung nga, anak, kumusta ka na dyan? Mahaba na ba ang buhok mo dyan? Parang wala na siya sa sarili. Bakit? Ba't ganon? Ba't ganon ang kaisipan ng tao? Hindi ba? Ang nasa isip niya, nasa langit yung anak niya. Mali pala. Kasi pagka ang isang tao namatay nang may kasalanan, dito ka lang sa libingan. Malilibing ka lang. Patay ka eh. Di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya minsan nakakapangilabot na bago tayo matulog, nakagawa ba tayo ng kabutihan? Nakagawa ba tayo ng bagay na nakalulugod kay Abay Hawa o hindi? O yung ating kaisipan sa buong maghapon ay nandito na sa buhay na ito? O wag ko tayong magtaka kung hindi ibibigay sa atin ni Abay Hawa yung buhay na walang hanggan, kasi tayo na rin naman ang gumawa eh. Kung ang ating buhay sa mundong ito, nakalaan na dito sa buhay na ito, hindi si Abay Hawa ang pinaglaanan natin, kundi dito sa buhay na ito. So yung mga kapatid si Abraham, ihahandog yung kanyang anak. Ano sabi? Alam ko may takot ka, sabi niya. O, sabi niya, hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak.
ang iyong bugtong na anak. Ikaw ay natatakot sa Diyos sa parang hindi mo itinanggi sa akin. Tatanong lang natin sa ating sarili. Anak mo hihilingin ni Abay Yahweh. Maaaring ngayon, maaaring sabihin mo sa ngayon, oh bro, kasi alam mo na yung mangyayari, kasi siya yung nagbibigay ng buhay. Pero kung sa panahon na hindi mo pa alam at hindi mo narinig itong ating pagpaksa o pagtalakay, ay hindi brad. Mira, kahit sa isang anak ko yan. Di ba? Mahirap para sa isang magulang na alisin yung anak. Kaya ngayon kinukwento ko sa inyo, hirap na hirap siyang tanggapin. Isang taon na, nakakaraan na. O, yun na mangyayaring mamatay yung kanyang anak. Hirap na hirap. Hanggang ngayon, hirap na hirap siya. Bakit? Wala si Abay Yahweh. So yun po mga kapatid, tuloy po natin bukas yung ating ikalimang bahagi. No? Muli, magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Sino ba ang hindi ko na babanggit? Shirley Bandoho Abrera, Carlo Ror, tama po bro. Rodelio Naba, tama po bro. Rosly Bandoho, ayun. Dapat ang pananampalataya merong lakit na gawa. Huwag lang yung sa isip. Marami nang gumawa niyan mga kapatid. Ang reliyon may gawa, mali naman. Ang sinunod, yung utos ng tao. Gawa ng simbahan, kapilya, katedral, moske. Humingi ng pasalamatan yung puno, bigay. Ano yun? Wala namang utos si Pablo ganon. Di ba? Si Sir Lori Calderon, maraming salamat po Abay Yahweh sa maghapon ito. Sana loobin ni Abay Yahweh, kung lulobin pa niya, bukas, tingnan natin, sukatin natin yung ating sarili. Ano ba ang nagawa ko dito? Kahapon, maghapon, ano ba ang nagawa ko ngayon? Ito, dadaan na naman yung maghapon. Ano kaya ang magagawa ko na naman? Yung makalulugod kay Abay Yahweh. Kasi, yun nga, ang sinasabi nga natin, hindi natin alam yung araw ng bukas. Sana, datnan tayo ng ating katakdaan na nakagawa tayo ng ayon sa sinasabi ni Abay Yahweh. Hindi yung ayon sa ating sarili. Delikado yun. Di ba? Muli, maraming salamat sa lahat po ng ating mga non-viewers. Salamat sa lahat po ng ating mga kapatid na kasama po natin sa hapong ito. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Yahweh, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unang panahon at ngayon. Magpakailanman siya nawa. Muli, maraming salamat. Tayo po ay ingatan, gabayan at patuloy na pagpalain ni Abay Yahweh sa bawat segundong minuto. Oras na ating nilalagi dito po sa mundong ito. Gawin natin makabuluhan ang bawat sandali ng ating buhay. Yung mga natitirang buhay natin, gawin natin makabuluhan para kay Abay Yahweh. Maikli lang ang buhay ng isang tao mga kapatid. Lagi kong sinasabi yan, maikli lang. Hindi natin alam ang kinabukasan, hindi natin hawak. Si Abay Yahweh may hawak niya. Kaya nga kung mapupunan ninyo, mapapansin ninyo, every araw-araw tayo nangangaral, di ba? Tapos, hindi lumilipas ang 2 o 3 oras, nagpapalipad tayo ng mga reels. Para saan? Anong dahil nyo? Gawin nating gawin nating busy ang buhay natin spiritually. Yung abala tayo sa buhay spiritual. Kasi pagka ang nangyari abala tayo sa buhay dito sa panglaman, alam na natin ang kahinat na natin. Kasi dito na nato yung isipan natin dito sa buhay na ito. Pero pagka yung ating kaisipan ay ang paglago niya, buhay spiritual, nakikita nyo kung ano yung sinasabi ko. Na buhay, yung spiritual mo, malakas, talagang sabi nga punong-puno ng galak kasi nga ginagawa mong abala yung sarili mo kasi pagka ang kinaabalahan mo yung buhay dito
Pagsasabit ho yun bago matulog, pagod, malungkot. Bakit? Kasi iba yung napagkaabalahan mo, hindi yung sa buhay na espiritual. Kasi sabi niya, ang espiritu ang nagbibigay ng buhay. Sa laman, walang pakinabang. Kayod ka, gawin mong 3 ang trabaho mo sa loob ng isang araw, pagdadating ng hapon, pagod ang isip, pagod ang katawan, lahat pagod. Di ba? Kasi alam niyo bakit? Wala yung espiritong nagbibigay buhay. So, gawin nating abala ang ating sarili sa pang-espiritual, hindi sa buhay nito. Muli maraming salamat at Lord binabayawa, patuloy na pagpapala ang siyang mahayag sa bawat sa atin. Sa lahat po ng mga kapatid natin sa kapulungan. Ganun din sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Muli maraming salamat, isang magandang hapon po sa ating lahat.